my beloved Boss Mike Cervera. Okay na. Dapat pagdasal mo rin na medyo gumaang-gaang yung dinadala mo ha na ebidensya. Ayan. Ang bigat eh. So eto na mga kababayan. Wala nang biro. Eto na. Your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PDEA, and you also love your country. Yes, sir. Oh. So magtulungan tayo. Oy, pansinin nyo dito ha. Si Bato ay uutusan. At dahil meron diyang amuyong nakatanga na nagkokomento, pakinggan ninyo. Pasok. Dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, no, ang ano ko na lang po. Oh, Bato, makinig ka. Oh, makinig ka lang ha, huwag kang sasabat. Hearing yan. Oh, hearing yan ni Morales. Hindi mo hearing yan. Oh, sige. Tuloy mo. Morales, ikaw ang boss dyan. Parang pulis sa pulis, Your Honor. Oh. Since na lumabas po itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba Narinig niyo yung ganon ha. Amuyong yon. Walang utak yon ha. Kasi ang sasabihin lang nun, yun, ganon ha. po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para Sermonan mo si Bato, ganon. Pag sabihan, bobo yan si Bato eh. Pag sabihan mo Morales, mukhang mas magaling ka dyan eh. Sige, pag sabihan mo ha. Oh. ito mga ito talagang ma-exonerate na kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil Oo, kailangan daw Bato, gawin mo. Kailangan may managot, Bato. Kailangan sumunod ka. mayroon silang merong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir? General Lasso? Your Honor. Oo, ayan ha. Mag-response ka daw, General Lasso. Si Morales, inutusan si Bato. Si Bato, inutusan yung General. Ayos. Sige, General, sumunod ka, Senador yan. Senador na inuutusan lang ni Morales. Sige, tuloy. Kaya nga po, inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin. Hinimay-himay Yan. namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang, Narinig niya? Yun ha. Okay. gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. General, sampal mo sa ulo ni Bato. Wala nga, wala. Walang magpapatotoo na nakakita na mga sinasabing nakasama. Walang record. Wala lahat. Walang search warrant. Walang kahit na ano. Puro sabi-sabi lang. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, Lahat ang sinasabi niya, nakukontra ng PIDEA na may dokumento.
Puncher lang ang dala ni Bato. Ay, ni Morales. Ni Morales na binigay kay Bato. Puncher. So, yung may butas, Boss Mike, mabigat daw yun, ha? Mabigat na ebidensya. Talaga ba? So, lahat ng mga dokumento ngayon, tandaan nyo, para maging legit, kailangan nyo ng puncher. Oo. Pag walang puncher ang mga dokumento nyo, tandaan nyo, hindi legit yan. Peke. Ganun ba yun, Boss Mike? Sabi ni Bato eh. Sige, tuloy. Senator Morales. Your Honor, Oh. hindi pa po ba yung Ayan na! Ayan na! Oh, ano masasabi mo, Morales? Verbal lang. Senator Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng Ay, bakit ka napunta dyan? Anong alam mo? Anong kinalaman nung drug test video na... Anong kinalaman mo dyan? Bakit mo gagamitin yon? Tapos si Bato na naman. Huwag natin tigilan to, si Bato. Oo, para gumaang-gaang yung dala-dala niyang ebidensya, ha? Huwag natin tigilan. O, sige, tuloy. doubt Yun! doon sa 2 minutes. Okay. Narinig nyo yung yun? Bobo yun! Ulitin natin, ha? Kasi kinuha ko to doon sa bobo. Oo, pero yung video, kinuha niya sa matatalino. Yung bobo, kumuha ng video sa matatalino, bobo pa rin! Oo, andali. Andali, ha? Na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt Yun! doon sa 2 minutes na drug test. Galing Sino mo, nagsabi Morales. na 2 minutes? Pinakikita Kita mo, pinuri pa niya, ang galing mo, Morales! Putik na yan. Galing na galing siya doon. Samantalang, meron bang ganon? Samantalang, ang tagal-tagal na natin, wala pa tayong naririnig na ganon. po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos, yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun Meron bang ganon? May natatandaan ba kayong nalathalang 2 minuto lang na nagpa-drug test ang Pangulo? Si Morales lang ang nakakaalam. Abay, malupit. yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Tanungin Lasso. natin, sige. Sana si Francia. Oy, Francia, lumabas ka! Huwag mong galitin yung kakampi ni Morales. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kong natatandaan ganun, Your Honor. Wah! Basag! Walang natatandaan. Okay, maliwanag, walang natatandaan. So, syempre, yung mga moro-moro na yan, pag sama-samahin nyo, yung mga boplox na mga, sama nyo na yung vlogger ng SMNI, eto, pare-pares na sasabihin yan sa katangahan, sa Senado sa issue kung totoo Umpisa na ang bakbakan. Bakbakan na para sa kanila yung walang kakwenta-kwenta. Alam niyo mga boss, yung walang kakwenta-kwenta na hearing sa Senado para sa kanila, bakbakan na yan. Bakbakan ng ano ba to, katangahan? bang gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagmula ang tanong ng publiko matapos mag-viral sa social media ang ilang PIDEA documents na nagsasabing naging target noon ng isang anti-drug operation si Noy Senador
Wala naman akong natandaang nag-viral yan. Wala akong natandaang nag-viral yan. Oo, sige, tuloy. at ngayon Presidente Marcos. At dahil siya ang pumirma sa pre-operations report, napilitang lumitaw sa Senate investigation si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Nanindigan si Morales na totoo ang operasyon at siya ang tumipa ng pre-ops batay sa salaysay ng isang confidential informant na itinuturo si Marcos at ang artista. Dali lang. Tinuturo daw si Marcos. Si President Bongbong Marcos yon. Kasi itong mga wala nang respeto to. Alam nyo mga kababayan, pansin nyo, kaya nagiging ganito kami. Magdadrama lang ako ng konti Dadrama lang ako, pagbigyan nyo na ako. Sa mga loyalistang vlogger dyan, sa mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kami po ay hindi po kami ganito. Maayos kaming nagbablog, hindi kami nagmumura, hindi kami ganyan. Kaya lang ang problema, kapag hindi mo sila sinagot ng laban na gusto nila sa pagmumura nila, sa pangbabatikos, pambabalahura kay Pangulong Bongbong Marcos, abay, hindi po pwedeng hindi mo gayahin Hindi mo sagutin at hindi mo labanan sa gusto nilang laban na pananalita Diba? Mga damuho. So, kailangan mo rin talagang gamitan sila ng ginagamit nilang mga salita para makasabay ka sa mga ina-inang yan. So, sobrang sama ng loob ko, kailangan ko ng yellow, baby. Hindi, totoo. Diba? Ganyan sila nag-umpisa niyan. Sino nag-umpisa? Si Maharlika. Sino pa? Si Kalbong Banatbay. Sino pa? Yung mga amuyong na mukhang mga Boss Mike, wag kang ang pintasero. Hindi ako pintasero. Diba? Okay, tuloy ko lang. Sabi ko na yung gusto ko sabihin. Totoo lang talaga. Okay, pasok! Si Maricel Soriano na umunay gumagamit ng white powdery substance. Pinabulaan na ng PIDEA ang mga dokumento at iginiit na wala ito sa kanilang database. Pero ayon kay Agent Morales, hindi natuloy ang operasyon laban kay Marcos at iba pang mga kasabwat kaya hindi ito napasok sa Plans and Operations Reports Management Information System o PORMIS ng PIDEA. Nauna na ang so wala na yun. Wala pa lang napasok. Walang record. So sabi-sabi na lang lahat ito. Sabi-sabi na lang lahat nito ni Kalbo. Sinong Kalbo yan? Ano pangalan na itong isang kalbong nakasalamin? Hindi ito, totoo nakasalamin. Hindi sikat. Hindi sikat Kalbo. Basta Kalbo. Tuloy. Ingat ng PIDEA ang publiko sa paglaganap ng mga peking dokumento gamit ang Artificial Intelligence o AI. Subalit para sa chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi AI-generated ang mga kumalat na dokumento. Sang-ayon rin dito ang isang political strategist. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Bato, Pakinggan nyo lang. Kasi kung si Bato, mga boss, nasa gana ako ngayon kasi baby, effective yung pinainom mo sa akin, Dali, tuloy. Talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito. Nakakonclude ako right away. Kita nyo, sobrang bias ni Bato dito. Doon sa hearing, mga kababayan, sinasabi niya lang na magiging daw siya, objective daw siya doon. Pero sa interview, sa SMNI, right away, nakita ko na legit. Kita nyo kung gaano kabobot, kagago talaga itong si Bato. Pasok. Ito, nangyari ito, dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature ngayon at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PIDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan nung team leader personal vehicle nung team leader ni Morales. So, klaro kayo, aside from that, nakikita ko pa.
Sabihin mo na klarong-klaro, klaro, original, legit, ganon. Oh. Sige na, tuloy-tuloy mo na. Nagsinungaling ka na rin. Nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung subcopy na yon kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential. Nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A yung markings ng butas ng Butas. Yung butas talaga eh. Oh. ng puncher. Yung magbutas ka ng puncher para ipasok mo sa passenger yung dokumento, yung papel. Oh, kita nyo? So, walang makakagawa nung ngayon. Hindi pwedeng ipeke yon yung butas. Yung butas ha, hindi nyo pwedeng ipeke yon yung butas. O bakit nyo mabubutas yon? Abay, mga ano na ngayon? Mga wala nang gumagamit ng puncher. Oo, wala na. Oo, wala na. Try nyo. Oo, try nyo maghanap. Oo, shout out sa National Bookstore. Oo, doon ko pa binili yung puncher ko. Ha? Oh, shout out. Ha? Kita nyo, oh, shout out sa aking kababayan dyan sa New Cabalan, Olongapo City. Oy, sa Salon 360 ka magpagupit. Ito pa, mga boss. Yung puncher, yung kanyang ebidensya, ha? Oh, kita nyo. Kung wala na, baka akala ni Bato kasi, baka naman, baka akala ni Bato, wala ng puncher sa panahon ngayon. Oo, ha? Pero, mga boss, yung sinasabi niya na kasi may butas, kaya legit yan, madali lang gawin yon. Ang gawin nyo, makakabili pa kayo ng passenger. Oh, sa office, meron pang puncher tsaka passenger, ha? Oh, lagay nyo sa folder. Butasan nyo, folder, butasan nyo rin. Pasok nyo yung dalawa na kawit ng passenger. Lagay nyo yung binutasan nyo. O kahit gaano kakapal yan. O, yan. O. Lagyan nyo. Okay na, legit na. Tapos, tanggalin nyo ulit. O, pa-Xerox nyo. Lalong legit. Di ba? Lalong legit. Lalo na pag pinakita nyo kay Bato. May mga butas eh. May mga butas. Ibig sabihin, old files ito. Somebody is keeping these old files. The number one question sa isip ng Old files yan! Old files yan kasi may butas. Oh, di ba? Oh, sige, pasok. Pasok na. mga tao, totoo ba yung dokumento? Oo. Ikaw ba gumawa ng dokumento? Oo. Ikaw ba pumirma? Oh, kita niyo yon? Yung mataba, sino yon? Yung mataba, si Tikya. Si Tikya na ano, Boss Mike. Yan, DDS yan, si Tikya. Oo. Sino pa, Boss Mike? Lahat sila. Lahat yung mga yan. Sino po? Yung mga DDS vlogger. Bakit po? Ganun talaga eh. Yung karamihan dyan, kung wala sa bumbunan yung utak, nasa baba. Bakit, Boss Mike, nasa baba? Ang lalaki ng mga baba eh. Ang bilbil nila wala sa tiyan eh. Nasa baba eh. Ito, pirma mo ba ito? Oo. Ano pa ba naman ho ang kailangan natin to establish facts? Duda rin si De La Rosa sa testimonya ng immediate boss ni Morales sa Intelligence and Investigation Service noon o ISS na si Director Martin Francia. Sabi kasi ni Morales, nag-usap sila ni Francia bago ang Senate hearing, bagay na itinatanggi naman ng dating hepe ng ISS. Wala naman talagang pag-uusap. Si Morales lang nagsasabi para maging legit. Nanong ko kahapon ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito ay ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inibitahan natin na isa pang former PDEA employee. May nanumpa namang 8 taga-PDEA sa pagdinig at pinabulaanan ang sinasabing report ni Morales laban sa Pangulo. Pero nang tanungin kung naroon ba sila sa PDEA nang kausapin ni Morales ang kanyang confidential informant, ay wala raw doon ang 8. Wala na, boss. Oh, eto pa. Alam nyo ba kung bakit kahit na nakusel, sabi ko nga kanina,
kahit na nakusel yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang moro-morong ginagawa dyan sa Senado, itutuloy nila. Alam nyo kung bakit? Sino? Ano? Utos ng poon. Mali. Bala. Hindi. Parang nasa barangay hall. Si Bato. Oo nga, malapit na ICC. Sabi ni Mr. Somebody, yun! Kita nyo to Nasaan na yun? Uli! Mike Cerbero po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, mga mare at pare. Ipagdasal natin ang ating bansa sa mga kampon ng mga Duterteng ito. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.